Alright. So, yun o. Bali, since kakagising ko lang talaga kanina alas 10 ng gabi. Alas 10, that's ano no, January 4, 2025. So, sobrang dami kong tulog, no? Whole day yata. Tapos, puro tambay lang sa kwarto, tulog ulit, ganon. So, nagising ko ng gabi, alas 10 ng gabi, no? Ng January 4. Pagka-open ko ng cellphone, so, bumulagta or bumungad sa akin yung news feed. O saan na binalita na napakadaming ano dito, tubig baha sa lugar. So ito ay Balusong, Matina, Davao City ha, or Balusong River. Nagkaroon ng ano no, overflow, flash floods dito or overflow ang tubig nila sa kailang ilog. Dito sa may Balusong Matina Crossing or Barangay Matina, Talomo District, Davao City. So itong Balusong Drive na to is ano to no, dito makikita yung ano, yung mga LTFRB. Tama ba LTFRB? Yes, no? Tama ako dito, LTFRB. Tapos ito mga insurance company. LTFRB sa mga kukuha ng prangkisa. So Matina, Balusong. So ito yun, oh. Ito yung bakas ng kailang ano, matinding baha kanina. Like hindi talaga siya passable. So time check mga. So ito siya 8:15. Itong area na to, itong tulay na to, ito yung tinatawag na ano, Balusong Bridge, Balusong River, Balusong Matina Crossing, Barangay Matina, Davao, ano, Talomo District, Davao City. So nangyari to ng ano 8:15. So this time ano pa siya no, passable pa to kasi alas 8:10, alas 8:15. Kasi kita niya pa may mga sasakyan pa o mga lowered yan, mga maliliit na sasakyan. Pero nung mga nag-update ulit sila like mga alas 9, so hindi na talaga siya passable. Red ano na siya, red code na yung area, so hindi na passable. Tapos nitong huli alas 12, alas 11 pwede nang madaanan. So ito humupa na. So ito yung tinutukoy ko sa inyo na ang Davao City kahit binabahaman kami dito, ang bilis mag-subside, no? Kasi nga ang mga tao dito disiplinado kahit paano, hindi talaga basa-basa nagtatapon ng mga basura sa mga malalaking creek, no, sa mga kanal, sa creek dito. For example, itong ating kinatatayuan, no, so it's ano, creek, malaking creek to sa ilalim nito. Tapos yan, kapag bumaha, talagang dadaloy talaga ang tubig baha kasi nga hindi siya barado, no, walang mga solid waste material na nagbabara sa tubig baha. So, yun lang, ba't ako napunta dito kahit wala naman baha? Wala lang, gusto ko lang lumabas ng kwarto kasi nga baka ma-stroke ang yung abang lingkod, diba? So, mapapaaga buhay natin. So, galaw-galaw dito pang may time, no? So, buong araw tayo nakahilata, tulog, gising, kain, tulog ulit, cellphone to. So, nagising ng alas 10 ng gabi. So, medyo hindi yata maganda yun, no? Napaka sobrang tamad na nun. So, ito, ginawa ko na lang ay yun na nga, maglakad sa Rojas sa Avenue para tingnan yung lugar. Kasi nga nakita ko din sa dito napakalaki ng baha dito sa area na to, dito sa may Balusong area. At saka meron ding post na doon naman sa, kung dito ay binaha, hindi na siya passable, red code na siya. Sa downtown area ng Davao City, tuyong tuyo. Kung saan na mas doon, mas expected talaga natin na bahain kasi siya, low-lying area, no, catch basin. Below siya, sea level talaga siya. Samantala to dito na area ay elevated. Yun nga lang siguro sa sobrang daming binuhos na tubig ulan doon sa kabukiran nito, banda dito sa may Pakibato District area, Marilog o kung saan mang banda sa Buhangin area. So dito sila dumaan ngayon, dumaloy sa Balusong River, Matina Balusong River na napakaliit lang ng ilog. So hindi niya kayang i-accommodate yung volume of water, no? Kaya nag-flash, wash out. So ito yun, itsura. Ayan, kita niya naman, may indication dito. Merong palatandaan na binaha siya kanina. So itong area na to dito, ito yung binaha dati na kumitil ng, correct me if I'm wrong. So magbabagit ako ng number figure, pero maaaring mali So maaring ito ay 19 katao ang namatay, Siyam, 19 or 29. So sa mga taga Davao dyan na nakabalita nung namatayan to dito ng nung minsang binaha ito, that's 2009, 2010. So ilan ba ang casualties noon? Yun yung time yun na nanuntok si Mayor Sara Duterte, 2011. Parang tama, 2011, around 2011 or 2010. So yan yung time na nakasuntok ng sheriff si Mayor Sara Duterte. So anong connect ng baha?
sa panonontok ng sheriff. Di ba? So, yun kasi yung time na yun, yun ang may namatayan. So, super stressful yung ano natin, Mayora, na si Vice President na ngayon, no, Sara Duterte. Na meron na siya inaasikaso na patay dito. Maraming namatay talaga dito sa may ano, hanggang pinakaibaba nitong area, Matina Aplaya in Bangkal. So nangyari, gusto niyang ano, makiusap muna. Nakiusap si Mayor Sara Duterte. Meron siyang ano ba, kumbaga parang executive order or command o ano man tawag doon, na wag mo na ipagpatuloy ang pagdidemolish. Ituloy pero i-delay lang muna ng ilang oras. Siya aantayin muna na makarating sa lugar, sa location. Ang purpose ho nun, bakit kailangan talagang umigsi na, kailangan talagang pumunta sa location kung saan magkakaroon ng demolish para ma-regulate niya ang maaaring tension and commotion, no? So para hindi magkasakitan. Kasi siya yung parang makikiusap, parang gano'n, natanggapin na lang o ano man na comforting, no, ang kanyang gagawin, comfort efforts na gagawin niya para hindi nga magkagulo, no, na kahit pa labag sa kalooban, masakit sa natanggapin ng mga residente na mawawala ng tahanan, tirahan dahil nga i-demolish sila. So still parang parang may gagawin si Mayor, si then Mayor Sara Duterte, no, na yan na nga para mapakiusapan niya siguro na wag na lang mambato, wag na lang batuhin, wag na makipag-fight back sa mga magde-demolish kasi yung mga personnel na yon ay sumusunod lang sa batas utos ng Korte Suprema. So parang gano'n, no? So possible yon na yun talaga ang pinaka point of view talaga ni Mayora dati, bakit niya kailangan pumunta sa lugar, sa senaryo, sa location is para ma-regulate, para basta ma-organize niya, no? Or ibig ko sabihin parang hindi nga matuloy or hindi mangyaring yung kagaya sa mga kaganapan sa mga palabas movie na napapanood natin na yan ang nagkakasakitan, no, nagbabatuhan sa grupo ng mga kapulisan, sa mga demolition team and sa mga residente. Si itong sheriff, hindi kasi siya nakinig, binabaliwala niya ang panawagan, pakiusap ng Mayora na yan nga, antayin siya ng ilang sandali lang at darating na siya at marami siyang inasikasong patay dito sa area ng Bangkal and Aplaya, Matina Aplaya. So yun, sabi ng siyempre bakit so nagkasakitan na, may mga duguan na, may mga basta may mga sugatan na ng mga sa kabilang panig sa mga kapulisan at sa residente. So bad trip talaga to, talagang lalong nadadagdagan yung stress ng Mayora namin dito dati. Stress na nga siya dahil nga may namatay, mga casualties. So nadadagdagan pa ng mga sugatan doon sa Sulaiman, Agdao. So ang ginawa niya, tinanong niya, bakit nangyari? 'Di ba sabi ko sa inyo na na i-delay muna ng ilang sandali at ako'y darating papunta na. Delay lang ng kaunti kasi may mga patay, marami, ganun, inasikaso ng kaunti. So bakit tinuloy niyo pa rin? Hindi naman namin talaga sana ituloy, kaso ayaw makinig ni sheriff, talagang oh, yun na yun. Si sheriff kasi, ma'am. Si sheriff kasi ayaw niya kasing makinig. Sabi namin na antayin ka muna at ikay tumawag, ikay merong utos o pakiusap, panawagan, ganun. Di nakinig. So pinatuloy, wala yung magawa kasi sheriff yan. So sinusunod din namin. So sinong sheriff? Asan ang sheriff? Ayun. Yun na. So nabugbog. Oh. Anyway, so yun, balikan natin to dito. So ito yung area na to dito na binabaha. So kapag itong Matina Bridge, itong Balosong Drive or itong Balosong Bridge na to dito is nag-overflow, hindi na ako nasa-shock or nasa-surprise, kasi alam naman talaga natin, water always finds its level, di ba? So kumbaga the history repeat itself as always ho talaga yan. Kung ano yung mga dating bahay, for example Tacloban, di ba? Dati pa mga parang 1900s, merong na-document ang Australian government, no, or media na naganap na so that 1900 something hindi pa masyadong high tech that time, so wala pang mga siguro na itagong mga footages or mga news, no, ang Philippine media that time, or baka wala pang Philippine media, no, kaya binaha na ilang beses sa tagang binaha itong Tacloban City ng Leyte, na marami ding pinatay, marami ding kinitil na buhay, na ang mga tao nagsasabi na for the first time ever, parang actually hindi. So may history na ho talaga. Isadya nga lang talagang wala silang preserve na data kung ilan ang namatay or kahit paano news, no. So meron yung Australia that time, meron sila. So yan ang tinutukoy ko, kumbaga nire-relate ko lang siya sa sinasabi kong
water always finds its level, no? Kumbaga history repeat itself. So gaya dito, for example, darating yung time na mag-iiba ang landscape itong area na to dito, itong lugar. So magkakaroon ng mga condominiums, mababago yung landscape, tapos i-elevate siya or bubungkalin o ano man ang gagawin dito na pagbabago. Siyempre high-tech na tayo, di ba? Pero darating pa rin talaga yung time, dekada man, taon man, or century man, di ba? So talagang babalikan at babalikan talaga to ng baha, kasi parang naging pattern na talaga to dito ng baha, or bahain talaga tong area na to dito kahit paanong gawin dito na pagbabago sa landscaping. Anyway, so hito na nga tayo sa ano, sa may bridge, tulay ng ano, no, Balosong Bridge sa may Matina Crossing, Barangay Matina, Talomo District, Davao City. So wala tayong ano, no, makikitang baha rito, subside na talaga siya, which is yan ang makagandahan talaga sa Davao City, as long as hindi lang talaga high tide, tapos titigil lang yung ano, yung malakas na ulan, tapos low tide, so automatic subsides, di ba? So yun po yung tinutukoy ko sa inyo na talagang ka-fix-fix talaga sa Davao City, na kahit pa bahain pero mabilis mag-subsides, kasi nga ang mga tao dito ay disiplinado, meron talagang sistemang sinusunod. Okay, so ito na yung Balosong Drive, ha. So ito yung kanina na halos ano na, hindi na talaga siya madaanan around mga 9 AM. Ay 9 AM. 9 PM to 10 PM, tapos by 11 PM nakita ko ulit yung news feed na pwede nang madaanan. Yan o. So hindi pala siya Balosong Drive, it's ano, Balosong Bridge is ano, Matina Bridge. Yung Balosong Drive doon kanina pinuntahan natin. So it's Matina Bridge, Balosong Drive or Balosong Crossing Matina, Barangay Matina, Talomo District. Pero mayroon pa rin tayong ano dito, ha, kita ng mga basura, o yan, inanod siya. So parang safeguard lang yan. It kills 99.9% germs. So dito sa Davao, 1.9 million katao ang meron dito, but still kung titinan mo tong ano, basura, nakita natin, ano, napakaunti lang, di ba? Minimal pa rin, kayang bilangin yan ng mga 100 katao. Sa estimate ko ito sa mga ano, mga 1,000 pieces mahigit. Talaga, no, binilang. Oo, totoo yan. Itong ano, itong ganitong kalat, makikita natin, no, kapag baha. So siguro yung iba rito hindi naman talaga ito galing sa basurahan, galing talaga sa bahay, di ba? Kasi maraming post kanina na mga bahay nila ay nalubog sa baha. Malalim ang nagiging ano, nagiging baha kanina. So ngayon wala na, oh, subside na siya. Dinig nyo naman siguro ang ano, ang ragasan ng tubig. Ibig sabihin mababaw na kasi maingay na siya. Okay? So tingnan natin yung ano, ha, yung kanina, i-compare natin. So ito yon. Ito yung kanina, Balosong, Matina Bridge sa may Matina Crossing, Barangay Matina, Talomo District, na hindi siya passable around 9 PM to 10 PM. So ito siya, oh. Ito ay alas 8:15 ng gabi. Alas 8:15 ng gabi, tapos passable pa siya. May, 'di ba, oh, ang lalim niya, no? Di ba? Sobrang lalim niyan. Estimate ko siya siguro nasa mga 15 feet. Tama ba? Mga 15 feet no ang lalim. Pero inabot talaga siya dito. Ayan, oh. Kita nyo yan, di ba? Ayan yung hitsura ng baha kanina. That's 8:15 ng gabi. Passable pa siya. Tapos by ano nga, ulitin ko, 9 hanggang 10 ay hindi na siya passable. Pero ngayon okay na siya, pwede na madaanan. By 11 PM pa lang, no? So passable na siya ulit. So ngayon, time check, it's 6:00 ng umaga, madaling araw.
ba? Akala ko malinaw. Kasi parang kita yung ano. Basura. O mga solid waste material. Of course, that's coming from mga bahay-bahay, no? Hindi yan galing sa mga lansangan. Karamihan dyan ay galing sa bahay na inanod lang din sa mga tahanan. Malalim to kanina. Abot sa hanggang dito. O ngayon, passable na siya, di ba? Ganun yan dito sa Davao City. Kunyari, babalita, sobrang laki ng baha, lalim ng baha. Tapos maya-mayang konti, pag nadaanan mo, hahanapin mo yung baha, wala naman. Oo, kasi nga ang bilis pag subsides. Pero ito, may ano naman, may indication, no? Putik. Soil erosion. At dito tayo sa other side ng tulay. Okay, baha pa din. Mataas pa rin tubig, oh. I mean, malakas pa rin. Indikasyon pa rin siya ng ano. Present pa rin yung ano, baha. Kasi dapat ano yan eh, parang tubig ka. Kapag ka normal to dito, walang baha, dapat parang tubig ka na lang siya. Ang dami. Ngayon, oh, kita nyo. Ayan. Ang taas na nito pero inabot pa siya ng baha. Ayan, putik. Nardong putik. So maliban sa putik ay isa rin sa mga indikasyon, no, na may baha kanina is ito, oh, kita mo tong mada mo nahapay, na flattened itong area na to dito na ba, ito na bahagi. And yan, lakas pa rin ng ano, water current. Diba? No, yan ang maganda sa Davao City. Ito ngayon na naman talagang nakakahanga kasi nga ang bilis mag subsides in a span of 2 to 3 hours. Subsides na siya. Ito yun, no? Matina Bridge. Kilometer 15-16. And sa unahan ay Matina Crossing. So shout out mga taga Matina dyan, mag-ingay. Kumusta? Kumusta kayo kanina? Nabahaan? Wala bang nasira? Damage ng mga appliances? Dito, abot dito yung tubig baha. Mataas na to, ha. Pero maganda lang talaga dito sa Davao. Mabilis mag-subsides yung baha. Kasi nga, yung creek namin dito, yung aming kanal ay hindi siya ginawang tambakan ng basura. Meron pa ditong konting tubig, oh. Bukas pa yan mawala. Ano yan, i-absorb yan ng ano, init ng araw. So ito yung Matina Crossing. Meron ditong ano, police station. So just in case na magkaroon ng problema, no? Basta lahat ng ano, lahat ng area sa Davao. Marami, grabe yung ano, police visibility natin dito, kaya isa yan sa rason na safe ang Davao City. Talagang pag sinabing police visibility, no, well trained talaga yung ano natin dito, mga kapulisan. Hindi sila tulog pa sa pansitan.
Davao City Police Office Station 3, Talomo District. Yun, baka inabot din dito, oh. Yan, oh. Dito naman may creek malaki. Ito, creek namin, oh. Talagang malalim, malalaki yung creek namin dito, mga kanal, covered canal. Hindi siya ginagawang tambakan ng mga basurahan, kaya malinis. I mean, ano siya, maluwag, no? Hindi siya nagbara, walang plug kapag ka yan na nga may baha, malakas na ulan. Diba? O for example, ito, kung ang mga tao lang dito sa Davao mga pasaway talaga lahat, no? Kung sabihin natin karamihan ng mga taga Davao ay pasaway, kung saan-saan na nagtatapon ng basura, edi sana ito yung dito. Diba sana marami na mga nakasabit na diyan, mga nakasabit na mga plastic, diba? Cellophane, pero wala makikitang ganun. Tapos sabihin ng iba, malinis lang ang Davao City kapag ka downtown, palibasa kasi downtown area mas natututukan lagi, di ba? Ng taga city, no? Taga sentro. Hindi maging to dito, oh. Mayroon namang ano, malayo na to sa Davao City downtown area, ha, pero kita nyo naman, oh. Linis, ano? Di ba? Hindi mahalat. Di ba? Ang sarap lang maglakad sa lugar na malinis, walang kalat, kahit pa pagkatapos lang bahain, malinis pa rin. Grabe talaga bango nitong ano, no, minute burger. Hindi ka makakatanggi. Basta may pera lang. Okay, buti na lang, no, walang minute burger. Minute burger yung parang pinaka-regular nila yun, pinaka-regular beef. So yung next naman kay minute burger ay chicken time. So mas masarap si minute burger, tsaka mas mabango. Anyway, balik tayo dito. Yan, ano, pinakita ko kasi yung lugar na binahaan kanina. Ngayon, okay na, oh. Hupa na yung baha. At tingin-tingin din pag may time. So, okay na yung baha, tapos na. No, linis, no? So, ito yung way papuntang ano, Matina Aplaya. Tapos unahan dyan, Bangkal. Wait lang, parang gusto kong puntahan ng Bangkal. Tara, check natin kung ano ba ngayon. I mean, ano pala, Phase 3 in Ichi Bangkal, pero ano siya, tulay sa unahan. Tulay, tapos Bangkal na. Tingnan natin yung tulay ng Bangkal and Matina Aplaya kung passable na ba. Okay, so dito tayo sa ano, no? NHA Bangkal papunta, no, bali sa ito tulay, di ba? So ito yung tinatawag na tulay. Kunyari sasabihin ka saan ka sa Matina Aplaya, tulay lang, di ba? Ito na yung tulay. Meron silang maliit dito na palengke. Asan yung palengke na dito dati? Meron to, eh. Parang wala na yata, no? Basta mayroon tong ano maliit na dito mga talipapa, public market. Okay, so mas organized na lalo ang lugar, no? Marami ng mga establishments na hindi na yung ano lang, parang ano lang, gawa-gawa lang sa mga light materials. Anyway, so yun na nga, naglalakad lang tayo dito papuntang tulay. Yan yung tulay sa may Matina Aplaya. So pagka lalagpas ka sa tulay na yan, wala ka na sa Matina Aplaya, nasa ano ka na, Phase 3 or NHA Bangkal, Phase 1, Phase 2 and Phase 3. So pag didiretsuhin mo pa to sa may unahan konti, paliko, makikita mo dyan yung
eskwelahan, no, na nakapangalan kay Vicente Governor Vicente Duterte National High School. So bakit nakapangalan kay Vicente Duterte yung eskwelahan na yan? Kasi ang lupa na yan ay pagmamay-ari ni Vicente Duterte, no? Yung kapirasong lupa na yan, yung maliit na ano lang, kapiranggot na lupa. So dinonate niya pa, no? At pinagawang eskwelahan, kaya memorial, parang ganun, memorial school. Di ba ganun yun? Just like Davao International Airport, Francisco Bangoy International Airport. Kasi yung ektaryang lupa na yan dyan ay donated lang din, no? Pero yung talagang pag-usaping mga proyekto, yung mga gym, yung mga kalsada, mga covered court na madalas natin makita, or parang naging common lang or normal lang sa ating mga Pilipino na makita ng mga pangalan ng mga politiko na nakalagay sa mga government project naman sana, which is trabaho naman talaga nila yun na mag-provide. Kasi nung eleksyon, yun naman talaga pinangako nila, mga congressman, ako itatakbo bilang representative ng ating distrito. Ipapangako ko, gagawa ako ng tulay kahit walang ilog, walang sapa. Hindi gagawa tayo ng ilog at sapa, di ba, parang ganun. Ayan, indication na binaha sila kanina malalim. Kaya kita mo itong bahay na to na naka second floor, kasi at least meron pa silang matirhan, meron pa silang matulugan sa second floor area. Phase 3 dati ako nilalakad ko lang to, malapit na naman dati yung bahay namin dyan sa unahan konti. Shout out pala kay Imelda Mansfield, no, kung nanonood siya. Kung nanonood ka, ma'am Imelda, di ba? Taga rito kayo dati sa Phase 3 Bangkal, NHA Bangkal. Alright, sa unahan ito yung kila Tatay Digong na Central Park. So mas mas matibay na tong tulay na to ngayon kasi steel, made of steel. Ito yung baha. Lalim pa rin. Tsaka malakas yung agos. Diba? Kita mo tong tubig galing sa kanal. Diba? Purong tubig lang talaga yung makita mo dyan. Wala kang makita may kasamang mga plastic, solid waste material. Diba? Amazing, no? Kung good job, Davao. Okay, tapos na tayo dito. Maraming thank you sa mga nanonood. At least man lang nabisita natin tong isa talaga sa may pinaka malaking pinsala kapag binabaha itong area ng mula doon sa may Arroyo Compound papuntang Balosong Drive, Matina Bridge, Matina River, hanggang dito sa may Matina Aplaya. Ito Bangkal Phase 3 tulay. Tapos diretso to ng Matina Aplaya. Tapos yun, open sea na. So maraming thank you sa mga nanonood. Happy New Year.